Tutorial tayo. How to connect the LAN sub vendor sa Wi-Fi 5 papuntang mini PC. Okay, so first, power on ninyo. And then, lagyan ng LAN cable papuntang AP port. 12 volts power supply. Coin slot. Okay, so punta tayo sa ating PC or laptop. Pwede naman sa cellphone. Walang problema. Pero, ang gagamitin ko ngayon is itong PC ko para makita ninyo. So, wait lang boss ha. And hindi makita. Anyway, ganyan na lang, no? So, i-connect ko. Hihingi ng password yan ngayon. Ilalapit ko na lang. So, ito. Type ko muna. Malaking W. Maliit na I. Malaki na F. Maliit na I. And then 5. Tapos underscore. 2211. Okay, pakita ko sa inyo. Yan, so dapat ganyan. Then click nyo lang next. Okay, and then sa browser natin, dapat ang naka IP is 192.168.4.1. Okay, now anong gagawin? So yan yung kanyang itsura, no? But before that, teka, punta muna tayo sa admin panel ng ating Wi-Fi 5 kasi lalagyan ito ng authentication tsaka SSID dito, tapos i-save. So cut muna. Okay, tuloy natin. So eto, punta lang tayo sa system and then system and then settings, tapos puntahan ninyo itong sub vendor key, no? Yan, copy nyo lang ito. Okay, yan, copy, and then puntahan natin ulit yung portal ng ating sub vendor, no? Ito, balikan natin. Yan, ito yung setup natin. So balikan natin yan para mapunta tayo dito sa kanyang IP. So refresh lang natin. Yan, and then ilagay nyo yung authentication dito, yung key, and then yung SSID i-search ninyo, no? Scan. So on my case, ito yung nakalagay, Stephanie Piso Wi-Fi. So kuhanin ko lang to, sample lang to guys ha. Ilagay ko dyan, paste, and then save. Walang password yan kasi AP port, AP router, save lang. Ayan. So config is save, and then lipat tayo sa admin panel ng Wi-Fi 5. Pause ko lang. Okay, so andito na tayo sa admin panel ng Wi-Fi 5. So puntahan natin ulit yung system at saka settings, and then just go dito sa key, no? Dito may nakalagay refresh. So ang kailangan nyo lang is i-restart ito sa vendor, i-restart natin. Okay, so hugutin lang natin yung power at saka ibalik. Pause ko lang muna. Alright, so nahugot ko na and then naibalik ko yung power. Tingnan natin din dun sa sa admin panel natin ng Wi-Fi 5 if lalabas na ba siya. So check natin, refresh. Ayan, no, may nakalagay accept, so just accept it. Ayan. Now dito may nakalagay po dyan, first dapat magiging online muna. So refresh lang ng refresh. Ayan, pag nag-green na siya, ibig sabihin online na siya. Ang gagawin na lang natin is lalagyan ng activation code ng license. So lagyan natin ng license to. So pause ko muna. Okay, tuloy natin. So may key na ako. Ang gagawin na lang natin is i-activate po siya. So ayan, activation key, hindi ko lang papakita. Tapos lalagay ko yung email at saka yung name, G1. So yan lang. Ang ilalagay lang sa activation is ang ating license key, email at saka yung name. Yan, so success. Okay, pag nag-success na, ang gagawin mo na lang is i-rename siya. For example, ito, sub vendor 1,
sub 1. Right. Then save. Okay, so yan na po. May subbendo na siya. Okay, so check natin sa portal if andyan na ba yung ating subbendo. Ayan. Okay, so dapat may insert coin na siya dito. Ayan, insert coin. So check natin if maghulog tayo. You can insert coin now. Ayan, working na. So hulog tayo ng barya. Okay, hanap muna ako. Barya. Okay, ito. So, hulog tayo. I hope nag-succeed. Ayan. So, check natin dun. Hindi siya nag-credit, okay? So, let's find out kung bakit hindi siya nag-credit. Check muna natin yung admin panel. Ayan. Good naman. 4.2, alright. So, it could be, ang gagawin natin, i-restart natin to, okay? I-restart natin ang subbendo. Okay. Okay, I will cut the video first. Okay, tuloy natin. So, kakatapos ko lang i-restart. Now, kinonect ko yung cellphone ko papunta sa subbendo. So, ito na po yun. Insert coin tayo. Teka lang. Naghang na naman yung cellphone ko. Mukhang gusto nang magpapalit ng bago. Check natin. Ayan. Oh, nako. Okay pa ba? Ayan, okay pa yan. Huwag mo na yung bago, mahal. Okay na yung luma as long as working. So, insert coin muna. You can insert coin Yan, now. and then hulog tayo. Okay, so nakita ninyo, working na siya after restart. Your time has been Ganun din yung extended. paggamit ng ating LAN-based na subbendo. So, since hindi naman ito yung router na gagamitin ninyo, kung sa area na ninyo, so paano ba natin i-hard reset itong ating subbendo? So, on the other video, doon ko na lang i-record kasi mahaba na itong first one. So, yung second one is to hard reset. How to hard reset our LAN subbendo para panibagong setup ulit. Fresh setup. Okay, so hanggang dito na lang and thank you.